Eto na nga mga chong, marami tayong basketball updates. Barangay Ginebra versus Meralco Bolts, do or die Game 3 Quarterfinal Series. Sino nga ba ang yamado at makapag-a-advance sa semifinals? Sa nakalipas nga na Game 2 ay nagawang maitabla ng Meralco Bolts ang series, kaya naman expected na magiging mainit yung bakbakan ng dalawang kupunan sa darating na do or die Game 3. Paniguradong todo na yung dalawang kupunan. Ang Meralco Bolts ay hindi papayag na matalo ng Barangay Ginebra at ito nga yung kanilang pagkakataon na manalo na sa wakas sa Barangay Ginebra dahil hindi pa nga sila nananalo sa kupunan ni Coach Tim Cone with Justin Brownlee. Yan nga yung target ngayon ng Meralco, samantala ang Barangay Ginebra naman ay target na muling makakuha ng kampyonato, pero bago yan kailangan nga nilang talunin ang Meralco Bolts sa darating na do or die game. Ang advantage ng Barangay Ginebra ay yung mga players ni Coach Tim ay puro mga versatile player at kayang maglaro ng multiple positions. Pagdating naman sa Meralco ay ang advantage nga nila ay ang kanilang mga big man, lalong-lalo na itong si Akil Mitchell. Kaya naman, ano nga ba yung mga kinakailangang gawin ng Barangay Ginebra para makuha ang panalo? Unang-una nga sa kanilang listahan ay mas solid na depensa. Depensa ang naging problema ng Barangay Ginebra sa nakalipas na Game 2. Especially sa dulo ng laro kung saan napakaluwag ng depensa ng Ginebra sa loob ng painted area. Kaya naman, namiesta yung mga big man ng Meralco, lalong-lalo na itong si Akil Mitchell. Kaya naman, sa darating na do or die game ay importante na mahigpit na depensa ang maipakita ng Barangay Ginebra, lalong-lalo na sa ilalim. At ang pinakamaasahan nga dyan ni Coach Tim ay itong si Japet Aguilar at Troy Rosario. Ang dalawang yan nga mga chong ang pinakakinakailangang mag-step up pagdating sa depensa. Actually, hindi lang dapat sa ilalim mag-focus ang Barangay Ginebra dahil kinakailangan nga nilang maging aggressive yung kanilang depensa at wag nga nilang pabueluin ang Meralco, at kailangan nga rin nilang tutukan sa depensa ay itong mainit na gunner ng Meralco na si Jansen Rios. Sa nakalipas na Game 1 and Game 2 ay napakainit ng performance ng nasabing forward, at yan nga yung isa sa kinakailangang magawan ng paraan ni Coach Tim Cone. Sunod sa kinakailangang gawin ng Barangay Ginebra ay offensive execution. Kailangan nga nilang mag-focus sa efficient nilang opensa, gaya na lang ng kanilang shooting at pagpapacilitate ng kanilang sistema na triangle offense. Isa yan sa naging problema ng Ginebra sa nakalipas na Game 2 kung saan napakapangit ng kanilang shot selection at napakarami nga nilang pilit ng tira nang dahil yan sa depensang ibinigay sa kanila ng Meralco. Kaya naman, kung makapag-focus ang Barangay Ginebra sa pag-i-execute ng maayos ng kanilang triangle offense, ay hindi nga sila mahihirapan sa depensa ng Meralco. At the same time, kailangan na ring mag-step up nung mga key players ni Coach Tim, gaya na lang nitong sila Maverick Ahanmisi at Stephen Holt. Ang dalawang yan nga mga chong ay missing in action sa huling laro ng Ginebra, pero hindi nga yan po pwedeng mangyari sa darating na Game 3 dahil may kalalagyan nga ang Barangay Ginebra kapag si Scotty at Justin Brownlee lang ang trumabaho. Sunod sa kinakailangan gawin ng Barangay Ginebra ay umiwas sa turnovers. Isa rin yan sa napakalaking problema ng Barangay Ginebra. Very prone talaga sila sa turnovers dahil nangangailangan nga yung sistema ni Coach Tim ng more ball movement. Pero kinakailangan nga nilang umiwas, o hindi naman kaya bawas-bawasan lang nila yung kanilang turnovers dahil sa mga errors nga nagkakapitalize ang Meralco Bolts. Pagdating naman dyan ay yung mga kinakailangan mag-step up ay yung mga gwardya
gaya nitong si Scotty at RJ Abarrientos. Ang dalawang yan nga mga chong, ang facilitator ng Barangay Ginebra. Actually, maganda naman yung inilalaro ng dalawang yan. Si Scotty ay nagagawa naman itong makapag-set up ng mga plays para sa kanyang mga teammates, lalong-lalo na itong si RJ Abarrientos kung saan napakagaganda nga ng kanyang mga assist sa kanyang mga teammates dahil yan sa kanyang basketball IQ. Kaya naman ngayong do or die game ay kailangan itong si Scotty, lalong-lalo na itong si RJ Abarrientos na mag-step up para mag-facilitate at i-execute ng maayos yung kanilang triangle offense para makaiwas sila sa turnovers. Panghuli, so kinakailangan gawin ng Ginebra ay energy at execution sa crunch time. Pagdating sa mga crucial games, ay kadalasang nagiging malaking factor ang mental toughness at execution sa huling minuto. Kaya naman, kinakailangang manatiling compose ng Barangay Ginebra at hindi magpadala sa pressure at siguraduhin malinis at precise yung kanilang mga plays, lalong-lalo na sa crucial minute. At para sa ating game prediction mga chong, ay paniguradong mas magiging pisikal ang darating na Game 3. Kaya mga chong, sino sa tingin nyo makakuha ng panalo? I-comment mo lang dyan sa ibaba.